Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamano. Noong nakaraang linggo, nagbanggit ako na pwedeng i-extend ang mga bullstag na labanan para masubukan ang lahi ng ating mga manok, hindi lamang sa stag, kundi sa bullstag. Yung mga kaibigan natin sa KGBA, Kapampangan Game Fowl Breeders Association, na nagpo-promote ng bullstag na labanan dyan sa Pasay, March 17. Sabi nila, handang-handa na raw ang kanilang mga bullstag at very healthy sila. So, congratulations sa pag-organize. Dito sina Jofel Dueñas, yan si Mayor Edsa, Edwin Santiago, Jojo Pineda, Doc Villima, at lahat ng miyembro ng KGBA, congratulations sa inyong lahat sa pagsuporta sa ating sport, sa ating passion, para ma-enjoy natin ang larangan na ating ginagalawan. So, kalusugan pa rin ang ating pinag-uusapan. Biglang nag-message itong kaibigan nating si Boyet Plaza tungkol sa ivermectin. Alam mo, si Boyet ay very passionate sa ivermectin dahil nung panahon ng pandemic, itong ivermectin nga ay naging hot issue. Although controversial, may mga empirical data na talaga namang effective laban sa COVID noon. Ngayon, marami pa palang ibang gamit. Aside from COVID, pwede gamitin pa sa ibang health issues, pero sabi ko ito ay controversial. Kaya lang, nabanggit ulit ang ivermectin, maraming nagtatanong, ano ba talaga ito? Ito ba ay para sa tao or ito ba ay para sa veterinary medicine? Essentially, ang ivermectin ay ginagamit sa veterinary medicine bilang isang pamurga o anti-parasite, both sa external and internal, except tapeworms. Okay, tignan natin yung mga tanong tungkol dito ng isang kaibigan natin sa social media. Ito pala ay galing kay Brad RD444. Sabi niya, "Good day po, Doc. Ano po masasabi niyo sa ivermectin na pangpurga? Pag-explain po sana ang pros and cons. Salamat po." Okay, Brad. Binanggit ko na yung pros and cons. Ito ay effective external parasites, internal parasites, kagaya ng roundworms, except tapeworms. So, huwag mong asahan na yung ivermectin mo ay effective doon sa tapeworm. Hanggang roundworm lamang siya. Kasama na yung mga gizzard worm, kasama na yung mga cecal worms, except tapeworm. So, iba talaga pag tapeworm ang kailangan ang alisin, gamitan mo na lang ng astig. Huwag yung ivermectin. Ganun pa man, huwag kang mag-overdose ng ivermectin. Sundin mo kung ano ang instruction ng gumawa ng gamot na yan kasi iba-iba ang supplier ang ivermectin. Kasi pag sumobra ka sa ivermectin, nag-trial na kami dati. Nag-test kami ng SGPT, SGOT. Ito yung mga liver function tests. Pag in-overdose mo ng twice yung ivermectin, may tumataas kaagad yung SGPT, SGOT, ibig sabihin, nagkakaroon ng liver damage. Kaya, sundin lang ang tamang dosage. Okay mga kaibigan, tignan din natin ang mga samut-saring mga katanungan tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok. Halimbawa, si John Garrett Truelo 1434. Sir, good day po. Yung Fowlpox po ba pag nagamit na, pag hindi naubos, pwede po ba ilagay sa refrigerator at gamitin naman pag may sisiw? Okay dyan. Actually, nabanggit ko na ito dati dun sa vaccine handling. Karaniwan sa mga bakuna natin ay maganda pa ang epekto pag yan ay natimpla mo. Halimbawa, ito yung bakuna na yan ay yung sinasabi natin na freeze-dried. Tapos may diluent. Ganon din ang Fowlpox, ganon din ang ND, ganon din ang B1B1 o kaya yung IB. Pag pinaghalo mo yan, yung bisa ng bakuna, kahit hindi mo ilagay sa ref, hindi mo ilagay sa yelo, ay effective pa within 1 hour. Pagkaraan ng isang oras, pababa na ng pababa ang epekto ng bakuna. Halimbawa, sabihin natin Cartada Gis, pag nagamit mo within 1 hour. Pag lumampas na isang oras, yung Cartada Gis na effectiveness o efficacy, bababa ng 9, 8, 7, 6, 5. At habang tumatagal, wala nang bisa ang bakuna na yan. Kaya kahit ilagay mo sa ref yung natimpla na Fowlpox, hindi lamang Fowlpox, kahit B1B1 yan,
lasota yan, gumbora yan. Pag natimpla mo na, kahit ilagay mo sa ref, pagkaraan ng 2 oras, halos wala nang epekto yan. At pagkaraan ng 1 araw, wala na yan. So, hindi mo na magagamit. Kaya, yan ay gamitin mo ng minsanan lang. Ito naman kay Reynalyn Kiambao, 408. Sabi niya, good day po. Tanong ko lang po sana yung manok ko po kasi binunutan ng buntot nung 4 months po siya. Yung iba po tumubo na pero yung 3 hindi pa rin tumutubo. 7 months na po siya ngayon. Tutubo, papabu yan. Reynalyn, ganito. Maraming mga breeders o yung mga nag-aalaga ng mga manok sa range na very successful sila sa pagbunot ng buntot pagdating ng 4 to 5 months. At pagdating ng mga 6-7 months, medyo nakakabuo na ng buntot. Kaya pagdating ng araw o yung date na subukan na nila yung lahi nila ng 9 months to 10 months, buo na ang buntot. Pero meron ding iba, na gaya ng sinabi mo, may ibang manok na hindi tumutubo ang buntot. So, siguro mag-base na lang tayo sa experience. Kung sa experience mo ay maganda ang resulta sa'yo, ituloy mo lang ang pagbunot mo ng buntot ng 4 to 5 months para ang gandang tignan ang buntot pagdating sa 7 to 9 months. Pero kung hindi ka successful sa programa na yan, itigil mo na kasi masisira yung ibang manok. So, ito na naman ang sinasabi ko lagi, kung ang ginagawa nyo ay maganda para sa inyo, ituloy nyo lang. Kung ito ay hindi maganda, doon sa setup nyo, huwag nyong gawin. Kung saan tayo akma sa ating ginagawa, doon tayo lumagay. Ito naman kay Noni Grabang 8193. Yung malunggay, sir, ask ko lang kung paano gawing multivitamin sa manok. Pa-share naman ng kaalaman, sir. If alam nyo po, salamat po. Okay, Noni. Ang malunggay ay napakaraming nutrients na taglay. Maraming multivitamins, may mga minerals, may mga antioxidants. Actually nga, sa tao, sinasabi na ito ay parang isang wonder na gulay. So kung anong ginagawa sa tao, pwedeng gawin yan sa ating mga alagang manok. Ako mismo, dahil sa farm ko marami akong malunggay, dahil pag natutuyo ang mga damo, lalo pag summer, pinuputol ko yung mga sanga ng malunggay at binibigay ko doon sa mga sisiw. Kahit nandun pa sa brooder, kumakain na ng dahon ng malunggay. Yung sa range, pag wala silang damo, binibigay ko yung dahon ng malunggay. Yung sanga-sanga, sila na bahalang tumukan ng malunggay. At nakikita ko, maganda ang effect sa mga manok. Tama ka, parang binigyan mo sila ng multivitamins and minerals dahil napakataas ang nutrient content ng malunggay. Hindi mo kailang iluto yan. Ibigay mo lang sila as is, bahala na silang tumuka ng dahon ng malunggay at malaki ang naitutulong sa kanilang nutrisyon bilang supplements. Ang basic pa rin dyan, syempre, kailang balansyado yung feeds na ibinibigay mo sa inyong mga manok. Ito naman ay galing kay Teng Beng Pot. Boss, magandang umaga. Problema ko din po ang di pag-ubos ng pagkain ng alaga ko. Di niya inuubos pagkain niya pero masigla naman siya. Namimili siya sa pagkain. Salamat, Idol. Okay, Teng. Ito ay yung tinatawag natin na selective feeding. Ang mga manok, kung ano ang nakasanayan, pagdating sa pagkain, pagdating sa lugar, o kahit anumang bagay, kung saan siya sanay, dun siya lumalagay. Sabi ko nga, ang manok, basically, are creatures of habit. So kung ang nakasanayan niya ay ibang pagkain, bigla mong binago yung pagkain, mamimili talaga yan ng kakainin. Ang ginagawa ng iba nating kaibigan, pag hindi niya inuubos ang pagkain, nagfa-fasting sila. Halimbawa, magbigay ng pagkain sa umaga, kung 40 grams binibigay mo dati, magbigay lang siya ng mga 35 grams o kahit 30 grams. Kung hindi pa rin siya nag-uubos, pagdating ng hapon, hindi pa pakainin yan. So kinabukasan, dahil gutom na gutom yan, ano man nabigay mo na pagkain, uubusin na niya yan. Yung tinatawag natin na intermittent fasting ng manok, na ginagawa rin sa tao. Pag nag-fasting ang manok at nagutom, kahit yung hindi niya kinakain, pero pwedeng kainin, kakainin na niya. Hanggang sa masanay siya at unti-unti, lahat ng pakain na binibigay mo ay kaya nang kainin. So pinapractice mo lang siyang sanayin doon sa bagong pagkain na binibigay mo. Mga kaibigan,
Marami pang mga issues tungkol sa kalusugan ng ating mga alaga ang ating pag-uusapan sa mga susunod na episodes ng ating programa. At gaya ng dati, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may bago tayong mga issues dito sa programa natin. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.